Magandang Yan, wala pa yan. Yan, okay na. magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po ang ating mga Makatisen at ganun din po ang ating mga kapatid sa Panginoon. Sana po tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Katulad po ng aking nabanggit kahapon, ay magkakaroon po ako ng pangalawang episode ng ating pong live Facebook broadcast na aking pong pinamagatang Para sa Bayan Episode 2. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers kahapon sapagkat meron po tayong mahigit sa 500 views na nanood kahapon sa ating programa at napakadaming comments. So, sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga nanood at nagbigay ng comments, maraming salamat po. At katulad ng aking sinabi, ginagawa ko po ito on my personal capacity as Makatisen and at the same time sa akin pong pagnanais na mapalakas ang loob ng ating mga frontliners, lalong-lalo na po sa ating mga kawani ng lungsod ng Makati. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po sa ating pong mahal na Mayor Abby Binay. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ganon din po kay Vice Mayor Monique Lagdameo at sa ating pong napakasipag na congressman, ang Ironman ng Makati, Congressman Luis Campos. At sa araw na ito ay tayo po ay magkakaroon po ng pagtalakay para po sa pagpapalakas po ng loob ng mga frontliners at mga kawani ng City Government of Makati at lahat na rin ng mga kapatid sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Wala na pong pinakamagandang pagkuwanan ng inspirasyon at pagpapalakas ang loob kung hindi ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Alam niyo po ngayon napakadaming mga tao na ang mapapakinggan po natin ay daing, ang mapapakinggan po natin ay reklamo, mapapakinggan po natin yung kanila pong mga disgusto, yung mga hindi nagugustuhan, at siya po ay sinisigaw pa, no? At ang nakakalungkot, ito po ay nakakahawa sa marami. Pero hindi po ganon ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay naisin ko po na magpalakas po ng loob. Ito po yung ambag po sa ating lipunan. At alam niyo po, sa pamagitan po nito ay naisin pa natin ang magpatuloy na maglingkod sa ating pong bayan. Binabati ko po si Kagawad Perry Parong, ang aming pong boss sa Makati Riders. Kanina po ka-text ko siya. Boss, maraming salamat. At alam niyo po, nasa puso ko po lagi ang Makati Riders dahil hinahangaan ko po ang dedikasyon ng ating mga kawani sa Makati Riders at sa Makati Action Center kay Ma'am Arlene Pangilinan ng ating department heads dahil po sa inyong sipag nararamdaman po ng mamamayan ng Makati ang ating pong serbisyo at pagmamalasakit. So, marami po salamat at binabati ko po lahat ng ating mga team leader ng Makati Riders pamula po sa 1st at saka 2nd District, no? At later, may awang Panginoon, mapanggit ko ang inyong mga pangalan. At kung nanonood po kayo ngayon, mga assistant team leader, mga Makati Riders, pwede ho kayong mag-comment, no? At babasahin ko po ang inyong mga pangalan, ang inyong mga comments, no? Nang sa ganon, ma-recognize ko naman din na kayo po ay nakikiisa sa akin, sa hangarin, na bigyan ng pagkilala at bigyan ng pagpapalakas ng loob yung ating mga kasama sa paglilingkod. At binabati ko po ang lahat ng ating mga magigiting na konsihal, ang katuwang ni Mayor Abby, para po sa
mga magagandang governance, good governance dito po sa Makati, kay Councilor Arman Padilla, Councilor Jong Hilario, Councilor Jojo Javier, Councilor Rebo Sagisag, ng bagong Sagisag ng Makati, Councilor Martin Arenas, Councilor Joey Villena, and Councilor Alcin Yabut. Yan po ay mga konsehal sa unang distrito ng Makati, at binabati ko din naman din ang mga konsehal sa ikalawang distrito ng Makati, Councilor Ina Zarosa, Councilor Doris Arayon, Councilor Sammy Cruz, ang Spider Councilor ng Makati, napakasipag, Councilor Alden Almario, Dennis Almario. Sir, pagpalay po kayo ng Diyos. Councilor Bodic Banited, and Councilor Dodong San Pedro. Maraming salamat sa pag-agapay ninyo sa ating buting mayor, vice mayor, at ang lahat po ng magandang programa sa Makati ay mga ayuda ay natatanggap po ng mga mamamayan ng Makati. Now, bakit po ito binibigyan ng pansin? At tulad ng sinabi ko kahapon, kawani din po ako ng lungsod ng Makati, kasama po ako sa Speakers Bureau, at na kung saan ang gusto ko pong maiambag, no, sa ating pong mga lingkod bayan, maramdaman po nila, no, na sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo, meron pong nakapapansin, marami pong natutuwa, no, at nagpapasalamat sa kanilang ginagawang serbisyo. Now, may mga kasama rin po tayo na nanonood ngayon. Pagpalain po ng Panginoon si Brother Juanito Agot Jr. Magandang hapon sa iyo, ha? Kababata ko to si Juanito Agot. Sister Juby Amaba, maraming salamat. Thank you for listening. The Lord bless you. And si Brother EJ Katuday, yon. Ito po ay kasamahan po natin, Makati Riders Poblasyon, napakasipag. Of course, Sister Marie, the Lord bless you, ha? At thank you for praying. Pagaling ka. At pagpalain ka ng Panginoon. Yung aking batchmate na si Aurora. Okay? The Lord bless you, Au. Magkikita tayo isang araw, ha? Okay. At bago po ako magpatuloy, ay simulan po natin ang ating pong para sa bayan na programa ngayong gabi sa pamamagitan ng panalangin. Iligin po natin ang paggabay ng ating Panginoon. Panalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat ngayong gabi sa pagkakataon na kami po ay magsama-sama sa pamagitan po ng FB Live broadcast. At sa pamagitan po nito'y makapagpasalamat po kami sa biyaya ng buhay na ipinahiram mo sa aming lahat. At sa isang pagkakataon, Panginoon, na amin pong mabati, mabigyan ng pagkilala ang aming mga kasama sa hanap buhay sa kanila pong paglilingkod at mapalakas ang kanilang loob, pati na rin sa mga kapatid na mga mananampalataya na ngayon po, O Diyos, ay nakikipaglaban sa buhay at nagtatagumpay dahil sa habag at biyaya mo na ipinagkakalob sa kanila. Kasi pong ipinagpupuri po namin at ipinagpapasalamat namin sa iyo. Sama mo kami sa aming pong programa ngayong gabi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen. Praise God. Bago ko po tayo pumunta sa ibang mga announcement at mga issues, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon, at ito po ay pumapatungkol sa tinatawag na pagkilala sa isang Diyos na nakakakita. The God who sees. No? Ang Diyos na nakakakita. Marami po sa atin ang nakakaranas ng tinatawag na kalungkutan, nakakaranas na iniwan, nakakaranas na pinabayaan, no? At kapag tayo po'y dumadaan sa ganitong mga sitwasyon, nagkakaroon ho tayo ng pagtatanong, no? Nakikita ba ako ng Diyos? Ano ba ang nasasabi ng Diyos sa aking pinagdadaanan? No, nagtatrabaho naman ako, hindi nakikita ng boss ko yung ginagawa ko, hindi napapansin, no? Lagi akong napapagalitan, lagi ako nasisisi, no? May mga ganung mga pangyayari sa buhay natin
no, sa pagsasama ng mag-asawa, nandoon ang hindi pagkakaunawaan, at nandoon na iiwan yung babae, iiwan yung mga anak, hindi alam kung ano ang gagawin. Kung tayo po ay dumadaan sa ganitong mga sitwasyon, lalo ngayon mayroon tayong pandemya, no? Ah, pinaghaharian ng marami ng takot, nagtatanong tayo, nakikita ba tayo ng Diyos? Alam niyo po sa Biblia, meron pong kwento tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Hagar, no? Siya po ay nakadanas po ng pang-abuso, pagmamalupit ng kanyang amo. Kwento po niya is in Genesis chapter 16 verse 1 to 13. At dahil dito, hindi niya na matiis yung panlalait, no? At mga masasakit ng mga salita, siya po ay tumakas, pumunta doon sa tinatawag na wilderness. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. And she felt alone. At alam niyo ba, nagdadalang tao pa siya. At doon po sa ganung kalagayan, no, na hindi niya alam kung saan siya pupunta, tapos nagdadalang tao siya, anong mangyayari sa kanya, nandun ang takot, nandun ang depression. Ang tanong niya, meron bang Diyos na nakakakita? At hindi po siya nagkamali. Dahil sa kasaysayan na mababasa po natin sa Genesis chapter 16 verse 1 to 13, no, na ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Doon sa mga panahong wala na siyang kasama, wala na siyang malapitan, ang pakiramdam po niya ay inapi siya, inabuso siya, inabando na siya, no, wala siyang matakbuhan. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya. At tinawag ang kanyang pangalan. Tinawag niya kanyang pangalan, Hagar. At ipinadama ng Panginoon sa kanya at nireassure ng Panginoon sa kanya na nandoon siya at nakikita niya ang kanyang kalagayan. Si mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa lahat ng kawani ng lungsod ng Makati at sa lahat ng ating mga kababayan, meron pong Diyos na nakakakita sa atin. Meron pong Diyos na nagmamahal. Alam nyo po ng Panginoon, no, sa kanyang pagmamahal, ang bilang ng ating buhok, no? May tao bang makakabilang ng buhok? God knows the number of our hair. Ibig sabihin, interesado ang Panginoon sa lahat ng detalye ng ating buhay. Kahit na ito ay malaki o maliit mang detalye, nakikita po ito ng Diyos. Hindi po siya nasusurpresa sa mga nangyayari sa atin. Maling nasusurpresa tayo, bakit tatanong tayo, bakit tayo nagkakaganito? Pero as far as God is concerned, naruroon ng Panginoon, nakikita niya ang ating mga kalagayan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At hindi po lang nakikita ng Panginoon ang ating kalagayan, no, makakaasa po tayo na alam ng Panginoon ang ating pangalan. Alam no, nung panahon ni Hagar, kapag siya tinatawag ng mga tao, tinatawag po siyang alitin. Pag sinabing Hagar, ang impresyon sa kanya, servant, alipin po siya. Pero nung siya po ay nasa desperation, nag-iisa siya, ang pakiramdam niya, wala nang nagmamahal sa kanya, siya ay pinabayaan na tinawag siya ng Panginoong Diyos sa kanyang pangalan. Mga kababayan, mga kawani ng pamahalaan, no? Meron pong Diyos na nakikita, alam ng Panginoon ang ating pangalan, alam ng Panginoon, mga kapatid, ang ating sitwasyon, alam ng Panginoon yung ating pinagdadaanan, alam ng Panginoon kung may problema kasi yung anak, alam ng Panginoon kung may problema kasi yung asawa, alam ng Panginoon kung may problema kasi yung trabaho, alam ng Panginoon kung may problema ka, no, na dinadala sa iyong sarili, no, may gusto kang gawin, hindi mo magawa. There is something in you na sumisigaw na gusto mo makaalis sa ganitong kalagayan. Alam ng Panginoon yan. God knows your situation. At magdarating ang Panginoon sa iyo, iaabot niya ang kanyang tulong upang maramdaman mo ang kanyang pagmamahal. Hindi lang po yan. Alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. What are greatest needs? No? Ano ba yung pinakadakila nating pangangailangan? You need reassurance. Kailangan ba natin ito? Yung comfort, kailangan ba natin? Alam ng Diyos yan. Ipararamdam ng Panginoon yung kailangan po natin, no? Upang ating makita, mga kapatid, na ang Diyos ay nagmamalasakit. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no, na ating pong ibigay sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin
sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. So meron po tayong Diyos na malalapitan at madadalhan ng ating mga alalahanin at siya po ay magmamalasakit sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Gusto ko po yun po ang maging pagpalakas ng loob sa mga kasama po natin ngayon na nakipaglalaban sa buhay. At alam ko po, tayo po ay magtatagumpay dahil wala pong ibibigay na pagsubok ang Diyos na hindi po natin makakaya. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi meron po tayong issue ngayon na tungkol po sa tinatawag na discrimination sa mga frontliners. At nabalitaan po natin, ito po ay nasa radyo, nasa TV, nasa pahayagan, na meron pong pangyayari dito po sa Makati na kung saan ay meron pong isang nurse na nagtatrabaho sa isang company, no? At siya po ay na-diagnose na siya po ay COVID positive. After swabbing, ang resulta ay positibo. Ang nangyari, siya po ay hindi na po tinanggap ng kanyang landlord at siya po ay pinaalis. Siyempre nga naman, medyo nasa delikado siyang kondisyon. Siguro iniisip ng landlord, no, baka mahawa po sila roon. No, yun po yung nangyari. Pagkatapos, pagpunta sa Pasay for 2 days, doon po nag-stay. Pagkatapos bumalik po sa Barangay Olympia, sa health center, no? Pagkatapos medyo may swabbing ko sa health center, hindi yata siya nabigyan ng pansin. So, ang ginawa po niya, uuwi ng probinsya sa Batangas, wala naman po masakyan dahil MECQ tayo, wala pong public transport. No, itong frontliner nito na nurse na to na nag-positive na sa COVID, nandoon nakita na lang po sa isang sa kalsada, sa gutter. Pagkatapos po, you can just imagine kung ano yung pinagtataanan niya, lasang matuluyan, tumawag po sa Philippine National Red Cross, ang Red Cross po ang sumaklolo sa kanya. So yun po yung kwento. Kinuha po siya ng Red Cross, dinala ho siya sa may QI, sa isolation center doon, no? At habag na habag yung doktor kasi hindi po to dapat sa isang frontliner, no? Hindi po dapat gawin para po sa isang frontliner. So nung mabalitaan po ng ating butihing mayor, no, at on papers, siya po ay nagsagawa agad ng tinatawag na investigasyon. Sa ngayon po, inimbestigahan na po ito. No? At ang sabi po ng butihing mayor, hindi po to dapat sa mga frontliners. No? So, inimbestigahan dito yung tatrabahuhan niya, yung landlord niya, yung barangay doon sa health center. No? At ngayon po, tumatakbo na yung investigasyon. Hayaan na po natin kung ano po yung magiging resulta. Kaya lang po, ako'y nalulungkot doon po sa frontliner, no? Nung ako po yun, no, miyembro na aking pamilya, nalulungkot po ako. Patay, tingin ko, hindi po marapat yung diskriminasyon, no? Lalo na sa mga tao pong naglilingkod po sa atin, no? Lalo po na sa mga taong naglilingkod po sa atin. So, akin pong pinupuri rin ng ating butihing mayor sa kanya pong ginagawa ngayon. At sinasabi, bawal sa Makati ganito, may ordinansa tayo tungkol sa diskriminasyon. Okay? At sa mga kababayan na nanonood sa akin, mga kawani, ano na po sa ating mga frontliners, saludo ko sa inyo. No? At hindi po deserve yung discrimination. At babasahin ko po yung sulat ng isang frontliner. Nakatanggap po ako ng sulat para po sabihin ito sa inyo at sana po makarelate tayo rito. Pero bago yan, shoutout ako kay Ferdy Guevara. Magandang gabi. Kaibigan Ferdy, pinaka masipag na team leader dito po sa First District. And then si Ambo Cruz, yan, magandang gabi rin po. Opelia Malonzo, yan, kaklase po namin. Bats, pagpalain ka ng Panginoon.
At Sister Lani Katapang, galing pa sa Batangas po ito. Maraming salamat for watching. Richard, maraming salamat. Amen. Brother Richard, the Lord bless you. At of course, si Sister Sharon, Evangelista. Naku, galing sa Bicol pa to. Okay, maraming salamat for watching. Okay, si Brother Doming at sa sumasipag nating team leader sa Comembo, Doming Mendoza. Pagpalay po tayo ng Panginoon. Now, going back, basahin ko po yung sulat ng frontliner, ha? At ako po nakaka-relate po tayo dito. Sa mga Makati Riders na frontliner ho, maraming salamat. Maraming salamat. Babasahin ko po yung sulat ng frontliner. Makinig po kayo. Sabi niya, mabuti ka pa nasa bahay sa natutulog mong anak, ikaw ay nakatantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, sabi niya rito sa kanyang sulat, ang isang paa namin ay nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit maraming nagre-reklamo na tila ang buhay nila ay parang isang impyerno na kahit anong bawal, ipinipilit ang gusto. Naiisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi nakikita? Kalaban na maaring nasa loob ko na at pinipigilan kung maaari ay sa iyo ay huwag maipasa. Tamo, sulat po ito ng isang frontliner, pakabagbag damdamin at binabasa ko lang. Sabi niya rito, bago magreklamo, nasawa na ako sa sardinas at dahil walang nightlife, parang ikaw na ang pinakamalas. Gusto kong malaman mong yang hirap na dinadanas ng mga nakikibaka upang ikaw ay maligtas. Alam mo ba ang pakiramdam ng pinandidirihan na walang gustong kumausap sa iyo kasi ikaw ay taga-ospital? Yan. Yan. Alam mo ba ang pakiramdam na takot, pero pagdating sa harap ng pasyente ay hindi mo pwedeng ipakita. Yung sarili mong anak, hindi mo makamusta, sabi niya rito. Dahil busy ka sa pag-aasikaso ng iba. Kung maririnig mo lang yung kabog sa dibdib ko sa bawat balitang may doktor na namatay o yumao, na tumataas ang bilang ng mga positibo at madadagdagan pa ng dahil sa kalalabas mo. Man, sa mga kababayan mo natin, matitigas ang ulo. Huwag na ho tayo magsisilabas. No? Ito po yung sulat niya, pakiusap. Sabi niya rito, sa bawat, ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong pakiusap pa ba para maintindihan na manatili kayo sa inyong mga tahanan? No? Ay nagampanan na ninyo ang inyong ambag sa bayan. Gusto ko pang masilayan ng aking buhay ang bukang liwayway. Gusto ko pang malambing ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang ko ay aking ilalabas at iaalay. Pero katulad ninyo, ayaw ko pang mamatay. Sulat ng isang frontliner. So mga kaibigan, gusto ko pong sana po ay ating pong napakinggan yung mensahe ng ating mga frontliners. At gusto kong sabihin sa mga frontliners, nararamdaman namin kayo at nakikita ng Panginoong Diyos ang inyong mga ginagawa para sa bayan. We appreciate that so much.
no? At para po naman sa ating mga kababayan, ating po laging ipagdasal ang kanilang mga kalusugan, maging matatag sila, maging matibay sila. Sa mga kasama po natin na mga frontliners, lalo na po sa Makati Riders at sa Makati Action Center, sa PSD, no? Magandang hapon po sa head po namin sa PSD, kay Sir, kay Commander Richie Rodriguez. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, lalo na pong ginagawa po ng ating pong DRIMO, at alam ko kayo po talaga ay nasa frontline, yung ating mga doktor sa Makati Health Department at saka mga nurses. Maraming salamat, no, sa inyo pong sasakripisyo para po sa bayan, para po sa Makati at para po sa ating pong bayan. At alam ko po na nakikita po ito ng Diyos, at ang Diyos na po ang magsusukli sa inyo at magpapala sa inyo, no? Magbibigay sa inyo ng lakas ng katawan, ng lakas ng loob, ng kalooban, at maglingkod para po sa ating mahal na bayan. At gusto ko pong pasalamatan uli ang si Commander Richie Rodriguez. Sir, hindi ko po kayo lagi nakikita o hindi niyo po ako nakikita, pero yung kinikilos po ninyo, sobra pong na-appreciate dahil alam ko po ginagawa niyo ito para sa ating pong bayan. Kay Sister Noemi Dakanay Samson, maraming salamat sa panonood. Mula po sa Batangas City po ito. Ako, si Tintin, no? Terado, Navarra Terado. Magandang gabi po from East Rembo. Yan, Lucia Peralta Montemayor. Ay, pinsan, pagpalain ka ng Panginoon, ha? And, okay, yeah, Sarah Laico. Lord bless you. At dalangin ko sa Panginoong Diyos na lagi po natin ilagay sa puso natin, sa bawat paglilingkod po natin, may nakakakita po sa atin. Meron pong Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa po natin. Kaya sa anumang kalagayan, no? God knows our names, God knows our situation, God knows our needs. Kapag tayo po ay nasa ganitong pangangailangan, makakaasa po tayo, no? May awa ang Panginoong Diyos at tayo po ay bibiyayaan po niya ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, ngayong gabi, this is always a 30-minute FB Live broadcast na may personal initiative, no, so that I could share the Word of God and the word of encouragement, no, hindi lang po mga kapatid sa mga kapatiran, sa church, kung hindi sa mga kasama ko po sa Makati City Government, na itingin natin ang mata natin sa Panginoon, sa anumang pangyayari sa buhay po natin, at tatatagin po tayo ng Diyos, patitibayin po tayo ng Panginoon, at gagamitin tayo ng Panginoon para makapaglingkod sa kapwa po natin, at sa pamamagitan natin, masasabi ng kapwa natin, totoo nga, may Diyos na nakakakita. Okay? Gusto ko po kayong ipagdasal bago po tayo matapos. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na ipinaalaala mo sa amin na nakatunghay ka, Panginoon, sa bawat hakbang na gagawin po namin, sa bawat desisyon, Panginoon, na gagawin namin. No, ikaw ay naroroon, gagabayan mo kami, at aalalayan mo kami. Salamat o Diyos, kilala mo kami. Salamat, Panginoon, alam mo ang sitwasyon namin. Salamat, Panginoon, alam mo ang pangangailangan namin. At makakaasa po kami na hindi mo po kami pababayaan. Pagpalain mo po lahat ng kawani ng lungsod ng Makati, pamula po sa aming Mayor Abby Binay, Vice Mayor Lagdameo, Monique Lagdameo, Congressman Luis Campos, Panginoon. Lahat po ng aming mga konsihal na nagtutulong-tulong, Panginoon, para po mapaunlad ang aming bayan. Ang aming mga frontliner sa Makati Health Department, sa PSD, Panginoon, sa DRIMO, sa Makati Riders, Panginoon, at sa mga hindi ko pa nabanggit at mga departamento. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay. Panginoon, ilayo mo po kami sa virus na ito. At nawa, Panginoon, sa pamagitan po
ng aming paglilingkod ay makita ng mga kababayan namin sa Makati at sa buong Pilipinas na meron pong Diyos na nakakakita ng aming mga kalagayan. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood at nagko-comment, no, dito po sa ating programa ngayong gabi para sa bayan. At Congressman, napakasipag po ninyo. Nakikita ko po ang ginagawa ninyo sa mga pag-iikot sa iba't ibang mga barangay sa Second District ng Makati. Hindi po nagkamali ang ating mga mamamayan sa ikalawang distrito na kayo po ang ginawang representante sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Ingat po kayo palagi, Congressman, at kung ano man po ang mga programa niyo pa, akin pong ipirepresenta itong aking FB Live broadcast. Pwede ho nating maging vehikulo po ito para maipaabot kung ano man po yung mga programa para tuntunan na inyo pong ginagawa sa inyong distrito. At again, maraming sa Kagawad Perry Parong, kayo ang aking inspirasyon sa pag-broadcast dahil nakita ko kung paano nyo inaalagaan ang ating mga kasamahan sa Makati Riders. Talagang pagdating po sa serbisyo, wala po akong masabi. Sobra po kayong napakahusay, napakabait. Kay Ma'am Arlene Pangilinan, Ma'am, maraming po salamat na napakasisipag niyo po. Mabuhay po kayo. Sa ating pong Vice Mayor, Monique Laglabeo, maraming salamat. Lahat po ng mga pangyayari sa Makati, kayo po ay hands-on, no? At of course, ating butihing Mayor, Mayor Abby Pinay, no? The Lord bless you. Inyong mga kayo po ay napakadaming mga iniisip na ikabubuti ng Makati, no? Masyado pong yung kayo po yung innovative minds po ninyo. Grabe, no? At tuloy niyo lang po yan. At kami po, mga mamamayan ay nasa likuran po ninyo. Magdadasal ho sa inyo na kayo po ay samahan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, maraming salamat. At antayin niyo po kung kailan po yung aking walang pagpo-broadcast. Kasi kahapon, announce po yan. Hindi, kanina, ito po, nabanggit ko gabi, uulitin ko yung broadcast ngayong gabi para po sa mga kaibigan po natin at para po sa mga frontliners po natin, ating pong ma-encourage sila at masabi sa kanila na meron pong Diyos na nakakakita, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa. Mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po. At ako po uli si Pastor Arnold Dumalagan. Pagpalain po tayo ng Panginoon hanggang sa ating pong muling pagkikita. Lord bless you.